Ganito pala nilang buhatin itong malaking kaldero at irerepak nga namin ito at ipamimigay dito sa Pakistan. Kailangan nga nila ng sako para buhatin yan kasi yung kaldero pa lang na yan ay nasa 10 kilo na yata yan. Tapos may laman pa kaya talagang mabigat yan. Minsan naman ang ginagamit nilang pambuhat dyan ay kahoy. Dalawang mahabang kahoy tapos iipitin nila yung kaldero na yan sa kanila bubuhatin. Pero ayan, mas madali naman itong sako kasi baka pag kahoy minsan baka dumulas pa, diba? Ay mataob pa yan. Ito palang dalawang tagabuhat ay kaibigan ng bayaw ko yan. Yung mga nagluto ay umalis na. Ewan ko kung saan sila pupunta. Hindi ko na tinanong, ha? Makatanungin niyo pa ako saan nagpunta. Baka nagluto naman sa iba. Pero mamayang gabi, babalik yon para kunin tong mga kaldero na walang laman. At syempre, kailangan basahin itong pinaglutuan. Dahil baka mamaya makapaso pa yan. Ay sigurado naman, pag matapakan mo yan, lapnos ang paa mo dyan. Nilinis pala muna namin tong harap bago nga kami mag-repack. Kasi diba, andyan yung kambing. Kaya kailangan linisin muna siya bago kami magsimula. Nagsisimula na pala silang mamigay kanina pa. Ang inuunang bigyan ay mga kapitbahay. Pag ganyang sa palato nilalagay ay sa kapitbahay lang yan. Ako kasi, hindi daw kasi muna pwedeng buksan yung mga kaldero na yan kanina, 20 minutes eh. Ang ginawa ko ay umakyat muna ako sa taas. Humiga muna ako, nakatulog ako. Panay na pala miss call ng bayaw ko. Ay hindi ko naman alam kasi nga nakasilent yung cellphone ko eh. Ang ugali ko kasi pag natutulog ako at biglang tumunog cellphone ko, nagigising ako. Tapos hindi na ako makakatulog kaya ang cellphone ko lagi nakasilent. Kung sasabihin niyo naman, paano kung may emergency? Pag naman importante, kinakatok naman nila ako. Pero pagka sa tawag-tawag talaga sa cellphone, kaya yung mga nagme-message sa akin, pag di ko agad nababasa, ibig sabihin nun, tulog ako. Yung hawak pala ng bayaw ko ay nanang tawag dyan. Ruti sana yung pamimigay namin, kaya nga lang hindi daw maganda. Kasi nga, madaling tumigas ang ruti eh. Ito kasing nan, kahit ilang oras yan, hindi tumitigas yan. Kahit mahanginan yan, hindi titigas. Ang ruti kasi madaling tumigas. Ang marinig ko nga na ibibigay daw ito sa may tapat namin na may-ari ng ubas. Ay sabi ko, ay ako ang magbibigay. Kasi may balak na naman ako. Bigyan natin to. May-ari ng ubas. Siyempre, sisip-sip tayo para pag ano. Gusto mo ng grapes? O, ganun lang yun. Para-paraan. Mindset ba? Mindset. Ayan ha, dinalang ko kayo ng ulam saka ito nan. Tao po! Tao po! Tao po! Ayan, may tumutunog. Ayan na. Ayan. Alaikum salam. How are you? Alhamdulillah. Come inside. It's okay. I will wait for the plates, ha? Okay, I'm just here, okay? Okay. Dito naman sa Pakistan, napakamura ng ubas dito. Minsan ay parang 25 pesos lang ang 1 kilo. Lalo na yung green lang. Yung nahihinog siya na green lang. Kadalasan dito, ganyan ang tanim dito sa Pakistan. Meron din ganyan na purple. Pero kadalasan dito yung basta green lang, tas hinog. Matamis. Tapos, ang kilo niya sa pesos ay 25 lang. Last year ha, ngayon taon hindi ko alam. Pero kung magmahal man, baka nasa 30 lang ganyan. Ang ano kasi ngayon, ang ano kasi ngayon na prutas, ang uso ngayon dito, ang season, mga plum, nakikita ko. Plum, watermelon, mangga, nagsisimula na yung mangga. Pero baka ilang linggo na lang meron na rin mga lychee. Lychee ang tawag nila sa lychee. Ay, eto na. Thank you. Hindi ako inalok. Hindi ako inalok. Ang mukha nang hindi inalok. Kaya pala tayo nakapagpakain ngayon dahil may nag-sponsor nga uli sa atin. Birthday daw kasi na anak niya at gusto nga niya maghanda. Dito daw siya sa Pakistan maghahanda. Kaya ayan, magpapakain daw siya. Alam niyo dati, nung birthday din niya, ay nagpakain din siya dito. Kung natatandaan niyo yung 6 yata yung pinaluto ko noon o 4.
O siya rin ang sponsor. Kung pwede lang talaga, buwan-buwan, nagbe-birthday sila ng anak niya para nakakapagpakain tayo lagi. Maraming salamat pala sa iyo, madam, at happy birthday sa iyong anak. At salamat din pala sa mga nagbigay sa akin dati, sa mga magbibigay pa. At yung mga nagbigay pala para sa damit, ay nakabili na ako. Pasensya na kung nagtagal din yun sa damit. Kasi nga, meron ako hinihintay na isa na magbibigay daw siya. Pero hindi naman na nag-message, kaya hinayaan ko na. Tapos, ang bayaw ko naman naging busy. Nagpunta kung saan-saan na naman. Tapos, nagkasakit pa yung biyanan ko, diba, na hospital. Kaya na-adjust. Hindi ako agad nakapamili ba para sa damit ng mga bata. Pero ngayon naman, ay nasa akin na. Mga after 3 days siguro, babalik ako doon para ipamigay yung mga damit ng mga bata. Yung mga nag-i-sponsor pala, ay pasensya na kayo kung hindi ko kayo lagi message o kung hindi ko na kayo na-message. Kasi, natatabunan yung mga message nyo. Sa sobrang dami, nagme-message sa akin araw-araw. Ay, naglalaho na yung mga message nyo. Natatabunan na. Hindi ko na makita kung saan ko kayo nakausap. Sa TikTok ko ba kayo nakausap? Sa Messenger? O sa WhatsApp? Kaya dito ko na lang kayo pasalamatan sa video, ha? Maraming salamat sa inyo. At kung mapapansin nyo pala, ay alam ko naman mapapansin nyo, ba't dadalawang piraso? Ba't nagbigay ka pa? Dapat di ka na nagbigay kung dadalawa lang. Ay, ang mga Pakistani, hindi ko rin nilalahat ha, pero kadalasan sa Pakistani, hindi sila mahilig sa karne, yung hindi sila malakas magkarne. Hindi tulad ko na kaya ko umubos sa 1 kilo. 1 kilo talaga. Oo, ganyan ang mga Pakistani. Hindi sila masyadong makarne. Sila ay sarsa is life. Kung tayo malalakas sa karne, ay sila naman mahina. Puro sarsa kasi yung roti o yung naan, isinasawsaw nila sa sarsay eh. Kaya talagang sarsa, ang talagang sa kanila, ang pinaka-importante pag magluto ka, dapat masarsa. Abe, dati nga, nung kami ng asawa ko magkasama, pag nagluluto ako nabibwisit. Bakit ilang piraso lang kumain ng karne? Hindi ba nasasarap yung luto ko? Bisit na bisit ako, kaya sinasabi ko, kaya ayaw kita ka kung pinagluluto Ang gusto ko kasi uubusin. Siya nga kasi puro sarsa. Sabi niya, sarsa daw, sarsa. Ay, nako, ako pa naman kung magluto. Lalo na nung una-una kami. Siyempre, tayo kasi pag nagluto, gusto natin yung katamtaman le sarsa para malasang malasa, diba? Kaya ngayon, natuto na ako, pagka magluluto ako ng lutong ulam nila, Pakistani dish, ay dinadagdagan kay sarsa. Kasi nga, sarsa is life sila. Wait nyo yung susunod na i-upload ko. Ito kasi pagre-repake, yung pamimigay doon, makikita nyo kung paano sila kumain. Nakapag-video kasi ko doon yung mga batang kumakain. Makikita nyo, hindi sila masyadong makarne. Talagang masarsa lang sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ay hindi na rin sila kumakain ng karne, ha? Kumbaga, mas malakas lang talaga sila sa sarsa. Alam nyo, sobrang sarap ho ng luto na ito. Ito yung laging handa sa kasalan dito sa Pakistan yung ganyang luto. Korma pala ang tawag niyan sa luto na yan. Chicken korma. Kahit yung korma na beef na pagkakaluto ay napakasarap din nun. Pero ito talaga, ang sarap talaga ng pagkakaluto nito kahit walang gisa-gisa. Mabuti na nga lang talaga at maraming kaibigan nga itong bayaw ko. Marami siya nahahatak na tutulong sa kanya. Alam niyo naman kasi ako, ang papel ko lang dito ay maganda-gandahan. Ang kapal ng mukha talaga. Wala kasing ibang taga-video, kaya ako ang nagbi-video. Tapos itong bayaw ko naman, pagtutulong ako ay wag na daw, kaya na daw nila. Sigurado ako yung baka iniisip lang nito, wag na akong tumulong dahil baka kumurot-kurot lang ako sa chicken Baka siguro kainin ko ng kainin Yung 3 kaldero nga na yan, ay gusto ko sana yung atay. Kaso, wala daw atay. Siguro nung bumili ng karne, baka hindi isinama yung atay o baka sa korma, hindi talaga naglalagay ng atay. Sabi ko nga, ay sa susunod na magpaluto ulit tayo ng ganyan, ipalagay mo yung atay, sabi ko. Kasi masarap yung atay ng manok lalo na sa ganyan. Ito palang lalagyan nato ay para sa akin yan. Para sa aming mag-iina. Ayan ang sarap-sarap talaga. Tinitignan ko pa lang, ay tumutulo na ang laway ko. Bala ko pa nga sanang padagdagan pa yan. Kaya nga lang, nahihiya naman ako sa inyo. Makikita nyo Baka sabihin nyo, madam, kinuha mo na naman lahat. Samantalang yung binibigyan mo, tag-2 lang. Ikaw, sobra dami ng sayo. Ay, hayaan nyo na, nagpaalam naman ako sa may nag-sponsor niyan. Nasabi ko kakain din kami ng mga anak ko para kami mabusog. Pero sa totoo lang, nabitin ho ako dyan. Sabi ko nga sa inyo, ako malakas sa karne, kaya ko umubos sa 1 kilo.
Ang mga Pakistani mahina sa karne. Eh ako, kami ni Usman, ay isang lutuan lang namin 1 kilo. Masyado tako namin mag-ina. Nabitin talaga ako dyan, sa totoo lang. Hayaan nyo sa susunod ay pag wala ng camera, saka ako kukuha ng akin. para hindi na makikita. Tuwang-tuwa pala ako dito sa dalawang taga-repak na ito. Sabi ko, ay Usman, tignan mo ka ako yung dalawa, oh. Naka-wow leg silang dalawa. Talagang nakapa-short pa silang dalawa, no? Ay isingit ko na lang rin pala, no? Ito palang pag-short kahit sa lalaki, ay lalo na sa mga talagang religious, ay bawal din yan kahit lalaki ka. Yung naka-ganyan, naka-polo, naka-t-shirt, bawal din yan sa kanila. Yung sobrang mga religious talaga kahit lalaki. Kasi dati, nung ihahanap ng mga pangasawa itong bayaw ko, ay sabi nga nung isang pamilya, ay ayaw daw nila ng nag-short, ng nagti-t-shirt, yung lalaki. Kaya ayun, umayaw rin tong bayaw ko. Ay hindi naman to pinipilit ng biyanan ko. Pag ayaw ng bayaw ko, hindi nila pinipilit. Pero baka mga after 2 years ay mag-asawa na ito. Abe ako excited na mag-asawa siya. Kasi ako marami akong plano sa kasal niya. Talagang ako ang maraming plano. Ano. Gusto ko kasing kumuha ng yung mga baklang sumasayaw. Kasi dito sa Pakistan uso yung ganun. Pag kami mga okasyon, kasalan, ganyan, kumukuha sila ng mga performer na mga bakla. Tapos ang bayad ay depende sa itsura kung magkano. Pagka hindi mga kagandahan ay medyo mura-mura. Pero pagka yung magaganda talaga, na mukha na talaga silang mga babae, ay medyo mahal ang singil. May mga nagsasabi pala at may mga nagtatanong o may mga nangungutya na bakit daw laging bayaw ko ang kasama ko. May pa-emoji pa yan na tumataway eh. Eh, sino ba ang gusto nyong kasama ko? Kapitbahay? Hindi naman pwedeng kapitbahay ang kasama ko. Wala kasi dito sa Pakistan ang asawa ko. Ang asawa ko ay nasa Dubai. Kaya ang lagi kong kasama ay bayaw ko. Dati nung wala itong bayaw ko, nung nasa Dubai din ito, ang lagi kong kasama, biyanan kong lalaki. Kaya nga lang, paglilibot kami, pag biyanan ko ang kasama ko dati, ay obligado, makauwi kami agad bago magdilim. Kasi nga malabo na ang mata. Meron din pala nagsasabi, bakit sa lapag kayo nagkaganyan? Wala ba kayong lamesa? At kumuha man lang kayo ng lamesa. Ay meron kaming lamesa, utod ng bigat. Baka mahirapan pa kami maglabas. At saka hayaan nyo na, nilinis naman namin yan bago kami magsimula. Tignan nyo nga, andyan na naman sa loob yung kambing. O, baka mapansin nyo rin yung kambing. Eh, hayaan nyo na at sobra init sa labas. Baka atakihin yan. Nakakuler pa nga yan eh. Sobra na kasi init ngayon sa Pakistan. Ay naku, ang iniisip ko nga ngayon, namumroblema ako. Ay ang aking monthly bill na naman sa kuryente, sigurado. Sobrang taas na naman ang babayaran ko. Hanggang September ito, yung sobrang init. Baka nga hanggang October mainit na pa rin eh. Pero talagang matindi, August, ayan, sobra init dito niyan. Naku, hindi ka makalabas. Ngayon pa nga lang May, ay hindi na kami makalabas. Pagkalilibot kami, ay hapon, gabi, ganyan. Pagpupunta kami sa may bibilin kami, pupunta kami Multan. Ay hindi kami lumalabas ng tanghali, hapon. Alas 8 kami ng gabi o alas 6 ng gabi kami umaalis. Kahit pag nagpapacheck up yung mga biyanan ko, alas 9, alas 10 o kaya alas 11 ng gabi yung appointment nila sa check up. Yun lang kagandahan dito, kahit na gabing-gabi na ay meron pang appointment sa check up. Nagutom na nga itong mga anak ko, kaya ayan, kumakain na sila. Sana all talaga, kumakain na. Habang sila dito ay busy-busy pa. Ang bilang pala niyang napamigay namin ay kulang 160 yata. Marami kasi kami binigyan din dito sa kapitbahay. Pati yung kaibigan ng asawa ko na medyo malayo dito, sa kabilang street ba, ay pinabigyan ko rin. Parang best friend ng asawa ko yun. Ay sa sobrang close nga nila, ay naranasan pa namin kaming tatlo sa isang motor. Driver yung kaibigan niya. Tapos asawa ko sa gitna, ako sa dulo. Naggala kaming tatlo. Sabi nga nung kaibigan niya ay kumuha daw kami yung sasakyan. Yung sasakyan namin dati, yung alam niyo yung maliit, yung parang papasabugin sa mga sa mga pelikula. Eh sabi naman ng asawa ko, wag na, sabi niya, pwede na tayo dito sa may single. Inire-repack ulit nila tong nana ito kasi dala-dalawa yan eh. Ang gagawin nila ay isa-isa na lang kasi baka daw hindi magkasya. Ayan, dala-dalawa palagay nyo ha. Ire-repack nyo pala uli. O sige na, magluluto na ako. Babush!
खुश। बच्चे इस तरह होने, पहले बच्चे बांटूंगा पर पहले बच्चे आ जाओ, पहले बच्चे आ जाओ। वो पिता के खड़ा हो